Good morning guys. Luzon, Visayas. Magbigay lang ko konting tips sa inyo. Liwanagin ko lang ang tungkol sa pagpapalahi ng manok. Dito sa alagaan natin na manok, ang daming uri o linyada sa manok na pwedeng alagaan natin. Ito ang ipapaliwanag ko sa inyong mga baguhan pa lang sa umaga na ito ngayon para makakuha kayo kunting idea kung paano kayo kumikita sa pag-alaga ng manok. Sa pag-alaga ng manok, kung tulad sa akin na alagaan natin ng Texas, kailangan dito marami ang mga lalaking alagaan natin ginagastusan. Kasi iyan ang pang-out, pang-binta natin, may kamahalan ang mga quality Texas na manok. Sa nag-alaga naman ng ginagawa nilang business, pinagkikitaan, ang mga itlog, kailangan nila mga babae. Hindi nila kailangan ang mga lalaki. Kasi pinapakain lang nila ng feeds yan na pangpaitlog. Araw-araw nangingitlog yan. Hindi na kailangan pag lalaki na paparisan nila. Pero dito sa mga quality, kailangan pinagparis natin ang lalaki at babae. Parang magkaroong similya dahil ipa-incubate natin yan. Parang mabuo ang kanilang similya, magiging mga sisiw. Sa mga nag-alaga man ng native, ang kailangan din doon marami ang babae. Ilan-ilan lang din ang ginagamit na lalaki pang palahi. Parang dumadami din ang mga inalaga ang mga native. Ganyan ang pagdiskarte sa mga manok sa pag-alaga, parang kumikita ka. Dahil sa native, kahit 20 ang inahin mo, gamitan mo lang ng 3 lalaki, pwede na yan. Sa mga nag-alaga naman ng itlog ang ialagaan nilang ginagastusan, pinagkakitaan nila, itlog ang binibinta, hindi na nila kailangan na may lalaki pa. Kailangan nila doon mga babae kasi pinapakain lang nila ng feeds pang paitlog, nangingitlog lang din yan araw-araw. Dito sa mga alagang Texas naman, tulad sa akin, kailangan din dito mga laki at saka ang mga inahin na nag-produce ng mga maraming magiging anak, mga lalaki. Parang hindi tayo lugi, kumikita tayo dito sa mga Texas. Ganyan ang mga diskartes pag-alagang manok. Kasi ang pag-alagang manok, ang daming lahi, uri, linyada sa mga manok na pwede nating alagaan na kumikita tayo sa pagmamanok. Kaya ito ang lagi kong ginawang content video araw-araw. Ibinahagi ko sa inyong mabaguhan pa lang ang aking kaalaman tungkol sa buhay ko sa pag-alagang manok, na ang pag-alaga kong manok nakakatulong ito sa aking pamilya. Yan ang totoo dito. Kaya hindi ko kinakahiya nga ito ang ginawaan kong content video, i-upload ko araw-araw ang buhay ko sa pag-alagang manok para naman na maisishare ko sa inyong mabaguhan pa lang, maibahagi ko. Mayroon lang kayong konting mapulot o matutunan sa aking mga ginawang content video kung mapanood nyo tungkol sa buhay sa pag-alagang manok, na ang pagmamanok, ang daming nag-alagang manok nito na kumikita. Nagkadepende yan sa pag-alaga o sa pagpili sa mga linyada. Kahit sa mga native din, kailangan din pipiliin nyo ang mga inahin din na marami ang i-produce niya mga itlog, marami siya kung mag-itlog. Parang pag magpisaan yan, ang bilis ding mapadami ang inyong mga alagang mga native. Ganyan ang pag-alaga ng manok. Hindi lang kayo alaga talaga tayo, alagang-alaga lang, gastos na gastos, tapos walang bumabalik sa atin, hindi tayo kumikita. Hindi na yan hanap buhay. Hanap buhay na yan na palugi. Kailangan doon tayo sa hanap buhay na mayroon tayong kinikita. Kahit maliit lang ating kinikita, bawat isang piraso sa manok, kahit maliit lang ang kinikita natin yan. Kung marami ang maibenta natin, kung totalin mo yan, okay na rin yan, kay sa wala kang kinikita. Hanggang dito muna ako. Bukas uli, ibang topic ang ipaliwanag ko sa inyo. Kayong mga baguhan na nag-alagang manok, kailangan din sa pagdiskarte yan, kung paano natin palakihin na healthy, malusog ang pangatawan, at saka importante ang kalinisan. Kung mag-alaga tayong manok, pinaka-importante, hindi lang kay padami tayo ng manok, kailangan marunong din tayo maglinis sa ating pinaglagyan sa ating mga manokan. Number 1 din yan ang kalinisan para sa kalusugan, di lang sa ating, kung hindi sa ating mga alagang mga manok. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Thank you, bye bye.